Sa oras na ito, bibigyan po natin ng pagpapaliwanag at mga mayor na punto itong napaulat na sadsad at lugmok, halos nosedive. Ito pong trust and approval rating ni Marcos Jr. At ano po ang epekto nito sa ating ekonomiya at sa kabuhayan ng mga mamamayang Pilipino. The worst ever for a president to have a negative below zero na trust and approval rating sa history ng ating politika at panggobyerno sa Pilipinas. Hindi pa po natatapos ang kanyang termino, halos nangangalahati pa lang si Marcos Jr. sa kanyang 6-year term bilang presidente ng Pilipinas simula noong 2022 ay lugmok at sadsad na po sa lupa ang kanyang trust and approval rating. Again, uulitin po natin, ang trust rating, ito po yung pagtitiwala. Ito po yung kumpiyansa ng mamamayan. Kung ikaw ba ay nararapat pa na manatili bilang presidente at naniniwala pa sila na ipagpapatuloy mo ang bilang matino at maayos na leader. Ang approval rating, ito naman po ang pagsang-ayon o ang pagbibigay ng approval ng taong bayan kung sila ba ay pumapayag at pumapabor pa na ikaw ay mananatili bilang presidente. So sa kasaysayan po ng politika sa Pilipinas, si Marcos Jr. po ang isa sa may pinakamalala at pinakamalubha na negatibo ang pagtingin at pagtanggap ng mamamayan kahit pa na nangangalahati pa lang ang kanyang termino. Halos 3 taon pa lang siya sa pagka-presidente. Pero sa 3 taon ni Marcos, mga kababayan, mahigit 4 na trilyong pesos, 4 trillion pesos po, ang inutang nito na wala namang pinatunguhang makabuluhan at para sa interes at kabutihan ng mamamayan. Mga utang na babayaran ng henerasyon ng mga Pilipino, subalit ang nakinabang at nagpasasa ay ang mga buwetri at gahaman na magnanakaw na mga politiko na kasabwat ni Marcos sa pagnanakaw at nila Romualdez. Yan po ang katotohanan kung bakit galit ang sambayan ng Pilipino kay Marcos Jr. Pangalawa po, malinaw na ang kanyang pagkakalugmok sa kanyang trust and approval rating ay self-inflicted. Pag sinabi pong self-inflicted, si Marcos mismo ang may kagagawan kung bakit sumadsad at nag-nosedive at direkta sa basurahan ang trust and approval rating ni Marcos. Sapagkat lalo pong lumala ang kahirapan, lumalaganap ang kagutuman at kawalan ng trabaho at nalulugmok ang kabuhayan ng milyong-milyong mga Pilipino. We have never seen a situation kung saan po 6 sa bawat 10 Pilipino sa ilalim ni Marcos Jr. ang nagsasabi na sila ay hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Ibig sabihin po, ito ay tinatawag na involuntary hunger. Ang pagkakahulugan po ng involuntary hunger ay ang pagkakawalan ng kapagkakayanan at oportunidad na makakumpleto ng 3 beses na pagkain ang mga mamamayan. Yan, palatandaan po yan na ang nabubulok na politika ng pagtataksil at marumi na mga propagandang ginagawa ni Marcos Jr. ay nakakaapekto sa ekonomiya ng taong bayan at ng buong mamamayan sapagkat nawawala po ang trust and confidence ng mga mamumuhunan, ng mga negosyo at pati na ng mga international creditors. In fact, ang budget na ipinasa o ipapasa nila Marcos sa January na mayroon pa rin pong mga nakakarga na insertions, pork barrel, at mga papalusutin na dudurubuhin ng mga pundo at kukurakutin sa kabanang bayan, na papayagan niya ito kapag pinirmahan niya ang General Appropriations Act for 2026, lumalabas na zero credibility po ang gobyerno ni Marcos pagdating sa mga creditors sa international. Isa dyan na halimbawa, ang Korean government ay iniatras po nila ang 27 billion pesos na counterpart sa loan agreement or grant with loan agreement para sana sa pag-rehabilitate ng mga tulay sa Pilipinas
pinigilan po ng Korean government, ng South Korea, ang tinatawag po na counterpart na mga 27 billion pesos. Pangatlo, mga kababayan, lumagana po ang walang trabaho sa ilalim ng gobyerno ni Marcos. Umaabot po sa mahigit 5 milyon na mga mamamayan ang walang trabaho. Ibig sabihin po na wala ng trabaho o dati nang walang trabaho. So kung i-compute po natin yan sa a family of 5, mahigit kumulang 25 million Filipinos ang kanilang pamilya ay kulang at halos walang trabaho. O ibig sabihin po, sila ay nasa linya ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Kaya tumutugma itong statistics na inilabas mismo ng Philippine Statistics Authority na almost 60% ng mga Pilipino nagugutom araw-araw. Kulang at walang pagkain, wala ring trabaho, at lugmok ang kabuhayan, wala pang bastante at walang regular na kita. Yan ang dahilan kung bakit mataas po ang diskontento ng mamamayang Pilipino sa gobyerno ni Marcos at Romualdez. Samantala, nakikita at nararamdaman ng taong bayan ang patuloy na pangangamkam at pagkakaroon ng pagnanakaw na malawakan sa pamamagitan ng korupsyon at pandarambong sa pundo ng pamahalaan. Sa flood control projects, hindi may paliwanag ni Marcos Jr. at ng mga tauhan niya bakit nawawala ang almost 1.4 trillion pesos na pundo at bakit ang mga mahalagang infrastruktura kagaya po ng pagkontrol ng pagbaha, mga pagpapaunlad ng kalsada at mga school buildings hindi naman nararamdaman ng mga mamamayan. In fact, nakakahiya po sa 2025 wala pang hindi pa umabot mga kababayan sa 500 na school buildings ang naipatayo nila Marcos sa isang taon. Samantala po sa panahon ni Pangulong Duterte nag-a-average between 18,000 to 23,000 classrooms para sa pampubliko na mga paaralan, elementary and high school, ang naipapatayo ng gobyerno ni Pangulong Duterte. Samantalang ang ating shortage for classrooms, mga kababayan, under the Marcos government, umaabot sa 140,000 classrooms ang kulang para lubusang makapag-aral ng maayos at matino ang mga kabataan mula sa elementarya at high school. So sana punta ang billion, hundreds of billions na pondo na ina-allocate, ina-appropriate para sa infrastructure projects. Di walang paliwanag, alangan namang ito ay nilunok ng Bakunawa o ng Anakunda. Di ibig sabihin po ninakaw. At walang ibang nagawa si Marcos sapagkat siya ang mastermind at sila nila Romualdez. Yan po ang ibinulgar mismo ni Ginoong Saldico. So, how would you expect the people to believe and give their trust and confidence and give their approval kay Marcos kung ganito po ang kalagayan ng ating bansa? Kaya nga, the worst government next to Marcos Sr. na tatay niya na naging diktador at pasista at naging mapanupil at mandarambong na gobyerno, mukhang sasapawan pa at hihigitan ni Marcos Jr. ang kasamaan na idinulot ng rehimeng Marcos dictatorship noong panahon ng martial law hanggang sa napalayas po sila noong 1986. Ang nakakabahala ay ito po ang forecast na inilabas ng World Bank. Ang World Bank po ay organisasyon ito ng mga mamumuhunan at mananalapi na binubuo ng iba't ibang mga bansa at gobyerno para mag-alalay o magbigay po ng financial and economic advice and policy support sa mga bansa na nagde-develop. At nagpapautang po ang World Bank para punduhan ang mga infra projects or mga kalsada, school buildings, tulay, kung may katuturan na ito ay totoo at lubusang mapapakinabangan ng mga mamamayan sa ilalim ng umiiral na gobyerno. Pero matamlay po ang World Bank sa pagbibigay ng anumang loan support sa gobyerno ni Marcos sapagkat nakikita nila mga kababayan. At ito po ay batay sa mga datos at impormasyon na kinukurakot lamang ng mga aliporis ni Marcos sa pangunguna mismo
nila Marcos at Romualdez ang malaking pondo na supposedly ay para sa pag-aayos ng agrikultura, pag-improve ng modernisasyon at mechanization ng ating agriculture at pagsasagawa ng maraming infrastructure projects upang dugtungan ng matino at maayos ang build projects sa ilalim ng Duterte government. Hindi po ito nangyari. Kaya ang mga international creditors, financial and credit ratings groups, nakikita nila na isa sa pinakakurap at pinakabulok na gobyerno ngayon na umiiral sa mundo ay ang gobyerno na pinamumunuan ni Marcos at nila Romualdez. The reason na ang budget for 2026, mahigit 1 trilyon po dyan utangin sapagkat kulang ang revenue collection, kulang ang projection para sa pangungulekta ng buwis para mapunuan po ang budget expenditures na ipapatupad for 2026, kailangan mangungutang ang gobyerno ng mahigit 1 trillion pesos. Pero wala na pong tiwala ang mga international creditors. They are no longer giving any credit approval or credit integrity kay Marcos sapagkat siya po at ang kanyang gobyerno ay hindi nagkakaroon ng matino at may integridad at may dangal na uri ng pag-aalaga o pag-aaruga sa pondo at proyekto na para sana sa kapakinabangan ng mga mamamayan. Kaya zero credibility din po ang government ni Marcos at Romualdez pagdating sa mga international creditors. So saan nila kukunin ang mahigit 1 trillion pesos na budget deficit? Pag sinabing budget deficit, ito po ay kulang doon sa resources at revenue na kayang ipasulpot at kayang kolektahin. Kaya mga 1 trillion pesos po ang dapat utangin o i-produce ng gobyerno ni Marcos. Pero wala siyang mapagkukuhanan nito sapagkat bagsak din ang kanyang credit integrity at trust and approval for credit management support mula sa mga dayuhang mamumuhunan at international creditors.